Kumusta mga kababayan? Ako si Pedro at welcome sa Lumang Pilipinas series. Nasa episode 3 tayo mga kababayan. Ang aking kwento ay tungkol sa Luneta, ang tinaguriang puso ng Maynila. Paano nagkumpisa ang Luneta? Noong panahon ng Kolonyang Kastila, 16th century, dinevelop ang Bagong Bayan o kung tawagin ng mga Espanyol ay Ciudad Nueva. Ito ay nasa labas ng walled city ng Intramuros, mas mababang lugar na laging tinutubig. Tinambakan ang ibang parte upang mapakinabangan ang lugar. Sa Bagong Bayan, tawag ng mga Indio sa lugar o Bagong Bayan sa mabilis na pagbigkas, dito ginagawa ang iba't ibang klaseng anyo ng parusa o kaya pagbitay sa mga kriminal, tulisan, rebelde at mga kalaban ng gobyerno katulad ng Katipuneros. Sino-sino ba ang mga Pilipinong binitay dito na may mataas ang ideolohiya at hindi pangkaraniwan ang kanilang pusong makabayan? 11 taong gulang pa lamang si Jose Rizal nang bitahin sa pamamagitan ng garote ang tatlong paring si Gomez, Burgos at Zamora noong 1872 sa salang pagtaksil sa kolonya. Sila ang pinagbintangan na pasimuno ng pag-aklas ng mga mamamayan ng Cavite laban sa kanilang gobyerno. Pagkalipas ng 24 na taong pagkakabitay sa tatlong pare, sumunod si Rizal na binitay sa pamamagitan ng firing squad sa edad lamang na 35. Noong 1896, lumaban siya sa kolonya ng Espanya, hindi sa pamamagitan ng paghawak ng armas, kundi pluma. Ang kanyang dalawang nobela ang naglantad ng mga pang-aabuso ng Espanyol na nag-udyok sa mga Pilipino na maghangad ng pagbabago. Talino ang ginamit ni Rizal para ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa pagkamulat ng damdamin ng makabayan ng mga Pilipino. Iyon ay naging udyat sa pagkakaroon ng malawak na revolusyon laban sa kolonyang Kastila. Bukod kay Dr. Jose Rizal, maraming iba pang Pilipino ang binitay sa Bagong Bayan noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. 1897, binitay din ang ikalawang Pangulo ng Katipunan na si Roman Basa. Ang Katipunan ay isang lihim na lipunan na ang pangunahing layunin ay maghimagsik sa mga Espanyol. Kasama ni Basa sa mga binitay ay mga Katipuneros din, kabilang sila Doroteo Dominguez, Apolonio de la Cruz, Pedro Nicodemus,
Vicente Molina, Hermenegildo de los Reyes, Teodoro Plata, Jose Trinidad, Gervasio Samson, at Feliciano del Rosario. At marami pang iba ang sumunod na hindi natala ang mga pangalan. Noong panahon ni Gobernador General Francisco de Tello, bukod sa execution site ang Bagong Bayan, kanilang pinalawak pa ang sukat na naging open field at nagsimulang pinagamit ito bilang pampublikong plaza. Naging mahalaga sa mga Kastila ang plaza dahil dito ginagawa ang mga okasyon pang-gobyerno, mga pagpupulong, mga parangal, at mga military parade, mga pangrelihiyong ganap, at iba't iba pang holiday celebration ng mga Kastila. Ang Bagong Bayan ay simbolo ng kapangyarihan. Pinakita ng Kastila ang kontrol nila sa mga Pilipino. Matapos matalo ang Espanya sa giyera laban sa Amerika noong 1898, tuluyan nang ibinenta ng Kastila ang Pilipinas sa Amerika. Ang dalawang bansa ay nagpirmahan ng kasunduan na kung tawagin ay Paris Treaty. Inalis ang pwersa ng Espanya sa buong kapuluan at nanatili ang Amerikano hawak ang legal na dokumentong kasunduan na sila na ang may hawak ng kolonya ng Pilipinas. Nagkaroon din ng giyera ang mga revolusyonaryo at Amerikano, pero silat sa pwersa ang mga Pilipino. Hanggang madakip nila si Emilio Aguinaldo. Nangyari naman ang malaking pagbabago sa Bagong Bayan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Binago ang imahe ng lugar na dating kilala bilang execution site ng kolonyang Kastila. Ginawang parke ng Amerikano at tinawag itong Luneta Park. Dito pinuputol natin ang kwento ng Luneta bilang part 1, ang lumang Luneta. Sa part 2 naman, ang makabagong Luneta sa panahon ngayon. Pindutin ang link sa description na nasa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Panoorin lahat ang Lumang Pilipinas series dito lang sa Timeless Pilipinas channel. Have a nice day!